Grabe po ang balitang ating gagawin ngayon ng reaction video. President Donald Trump, pinatawan na po ng napakatinding napakataas sa taripa ang China na 145%. Ano po kaya ang gagawin dito ng China? Para po malaman natin yan, panoorin na po natin to. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. China users mock Trump tariffs with AI. Grabe, no? Hanggang ganyan na lang sila. So two of the world's biggest economies are locking horns, the United States and China. They're in a trade war and it is getting uglier by the day. Each day brings a new tariff. This is no longer about policy. This has become a contest, with each side trying to outdo the other. Yesterday, the US raised tariffs on China again. The new rate is 145%. 145% tariffs on Chinese goods coming into the US. And today, China hit back. They will tax all US imports at 125% now. Grabe, no? Nag-clap back itong si Xi Jinping. Nagpataw naman sila ng dagdag taripa na 125% sa Amerika. Hanggang saan aabot ang 125% na to? Ni Xi Jinping, napakayabang po talaga, no? Imbis na makipag-usap na lang siya kay Donald Trump, eto po, no, nagmamalaki pa rin tong China. At the same time, Beijing has drawn a line. It said that this would be their final move. No more tariff hikes from China after this one. Di ba? Hindi nila kayang sumabay, hanggang 125% tariff na lang daw ang ipapataw ng China. Hindi na nila kayang taasan. Samantalang po yung Amerika, 145% ang ipinataw sa kanila. Yung nakaraang reaction video natin kahapon, nakita nyo naman kung gaano umiiyak na po ang mga ordinaryong negosyante o mamamayan ng China. Doon pa lang po sa 34% na tax na ipinataw o ng tariff na pinataw ni Donald Trump. Pero ngayon po 145% na po ang ipinataw. Paano na po ang mangyayari dito sa mga ordinaryong mamamayan ng China? Nasa leader po yan. Dapat po itong si Xi Jinping ay hindi na po magmayabang o magmalaki at dapat nakikipag-usap na lang o nakikipag-deal dito kay Donald Trump. Hindi yung nakikipagsabayan siya ng tariff war dito kay Donald Trump. Tingnan nyo, hanggang 125% lang ang kaya niya. Because frankly, the numbers don't matter anymore. They have stopped making sense. China says the current tariffs are already too high. At these levels, trade between the US and China no longer makes sense. 'Di ba? Alam niyo naman pala eh. Dapat kasi nakikipag-usap na yung si Xi Jinping kay Donald Trump. Hindi yung nakikipagpataasan siya ng ihi. Hindi niya kakayanin. Noon ko pa sinasabi sa inyo, ang mas nakikinabang sa pag-i-import ng kanilang produkto ay ang China. Kaya ang China po ang mas maaapektuhan ng tariff war na to, hindi ang Amerika. Real talk po yan. Worldwide po nag-i-import ang China ng kanilang produkto. Kaya po sila po ang tunay na maapektuhan dito, hindi ang Amerika. So if Trump raises tariffs again, Beijing says it will not respond. At least not on the tariff front. The Chinese Commerce Ministry issued a statement. It said this numbers game, and I'm quoting, has become a joke. And China's foreign ministry went further to say this. Our countermeasures against the U.S. bullying are not only to protect our legitimate rights and interests, but also to uphold international rules and order. Grabe no, ginawang bully. Ang Amerika daw yung bully. Tapos sumasalaling sila ngayon sa international law. Sinasabi nila no, grabe itong China, no, napakasinungaling. Guard the common interests of all countries and maintain international fairness and justice. Common interest of all countries. Tapos sinasabi nila, no, parang ganito rin yung sinasabi nila sa Pilipinas na tayo din nagpo-provoke, tayo daw sumisira ng peace and stability. Wala na po, gas-gas na po ang dialogue na to ng China.
No, lahat po ng statement nila, ganito po sinasabi nila. Sila yung mabango, sila yung mabait, sila yung binubuli, sila yung ginagawa ng hindi maganda. Pero in the long run, na mulat sa pulpa, sila ang nambubuli. Sila po ang totoong bully, lalong-lalo na po dyan sa Indo-Pacific. Particularly sa atin, sa West Philippine Sea. Wala na pong maniniwala dito sa sinasabi ng hunghang na to. Real talk po yan, no? Ngayon sinasabi nila ang ano daw, Amerika daw yung bully, tapos against international daw. Grabe tong China. In the face of U.S. bullying and hegemony, compromise and concession are not a way out. 面对美国的霸凌霸道， They're calling the Americans bullies. Trump doesn't seem too bothered, though. He has repeated his offer. Donald Trump wants to sort things out with Xi Jinping. Yesterday, he called the Chinese president a friend. Ooh. What happens with China? We would love to be able to work a deal. We're resetting the table. And I'm sure that we'll be able to get along very well. I have great respect for President Xi. He's been, in a true sense, he's been a friend of mine for a long period of time. And I think that we'll end up working out something that's very good for both countries. Di ba nakita nyo naman yung sinasabi dito ni Donald Trump? Gusto niya lang makipag-usap at makipag-deal dito kay Xi Jinping. Di ba? Sinasabi niya, kaibigan niya rin si Xi Jinping at gusto niya lang daw na magkaroon daw ng magandang pag-uusap para po sa ikabubuti ng dalawang bansa, ng Amerika at ng China. Pero ito pong si Xi Jinping ay talagang ayaw po talaga makipag-usap dito kay Donald Trump. Napakayabang talaga, real talk, no? Pakinggan po natin ang mga susunod na na kataga na magmumula kay Xi Jinping. I look forward to it. Trump did not have to wait long for a response. Today, China's president broke his silence. Xi Jinping spoke publicly for the first time since the trade war began. And his message to President Trump was clear. We won't be making any deals. In fact, let me quote from what he said. For over 70 years, China's development has relied on self-reliance and hard work, never on handouts from others, and it is not afraid of any unjust suppression. Grabe talaga itong si Xi Jinping, mga kababayan ko, no? Grabe, ang yabang-yabang talaga niya, di ba? For over 70 years, China's development has relied on self-reliance and hard work, never on handouts from others, and it is not afraid of any unjust suppression. Suppression daw, no? Grabe, no? Hindi pa rin siya talaga makikipag-usap dito kay Donald Trump. Biruin nyo, ha? Napakataas ng taripa na pinataw sa kanila ng Donald Trump na 145. Tapos hindi na kayang sumabay ng China. Tapos ngayon itong si Donald Trump, siya na yung nag-aabot ng kamay niya. Ito lang gusto kong mangyari, Xi Jinping. Magkaibigan tayo, makipag-deal ka sa akin para magsalubong tayo sa gitna. Para sa ikabubuti to ng ating dalawang bansa o ng bansa natin parehas. Pero itong si Xi Jinping, napakataas po talaga ng ihi. Hindi po kasi niya tinitingnan yung mga nasa laylayan na kanyang mga mamamayan. Yung nireact po natin kahapon, di ba, nakita niyo naman. Umiiyak na po yung mga ordinaryong negosyante o mamamayan ng China dahil po doon sa 34% na taripa na ipinataw ni Donald Trump. Taga po nagsasara na po ang kanilang mga factory, binibenta na nila kanilang gamit. Wala na po talaga silang kita. Paano po ngayon 145% na po? Wala na po, mamamalimos na po ang mga mamamayan ng China dahil po dito. Kaso nga po itong leader po nila masyadong ma-pride, napakayabang, hambog, lahat nasa kanya na. Di ba po? Nag-aabot na ng kamay itong si Donald Trump para makipag-usap. Pero ayaw pa rin daw niya. Sinasabi daw niya, no? We are relying on self-reliance and hard work, never on handouts from others, and it is not afraid of any unjust suppression. Ito po kasi yan, no? Kaya po nagpapataw ng napakatinding taripa itong si Donald Trump dito sa China dahil po sa lumaganap na pagkalat ng fentanyl. No, isa po yun sa Amerika. Saka po ito po kasi yun, alam niyo po yung IP, yung intellectual property. Yun po ang nangyayari, isinasampal po kasi ng China sa Amerika at sa iba pa pong bansa yung IP, yung intellectual property. Halimbawa, ang Amerika ang naggawa ng isang produkto. Pinaghirapan nilang gawin yun. Kokopyahin yun ng China. No? Kokopyahin yun ng China, gagawin nilang mas mura, at ang masaklap nito, ibebenta rin nila mismo sa Amerika yung produkto na yun na pinirata lang din naman nila. Siyempre ngayon,
same technology, same ang process, syempre, ang mas bibilin ngayon ng tao, yung murang gawa ng China. Di ba po? Napakasaklap po nun kung ikaw yung may-ari ng produkto na yon. Di ba po? Isinampal sa pagbumuka mo, no? Ninakaw na yung produkto mo, pinirata na, ngayon ibebenta pa sa sarili mong bansa. Ganyan po ang kinagagalit din ni Donald Trump. Sa buong mundo po yan, hindi lang po sa Amerika, no? Lahat po ay kinokopya ng China at ibinebenta nila ng mas mura. Hindi po kasi fair yun. Siyempre po, kung ikaw yung nag-invento ng isang bagay, pinag-aralan mong mabuti, scientifically, lahat na po, pinag-anuhan mo ng pondo ng pera mo, pawis at dugo mo na. Tapos pipiratahin lang, tapos ibebenta sa pagbumuka mo ng mas mura. Di ba po? Napakasaklap po nun. Kaya nga po, di ba, made in China. Di ba po? Diyan po sila magaling ang mamirata. Mula sa pulpa po, hindi pa tayo pinapanganak. Ganyan na po ang ginagawa ng China. Kaya ganyan po ang ginagawa ngayon ni Donald Trump na sinasampahan niya o pinapatawan niya ng napakataas sa taripa ang China para hindi na po lumaganap ang mga pirated, no, na gamit galing sa China. Kung sila man po ay magbenta ng mga ganun sa Amerika, ay magbabayad sila ng napakataas na taripa. Ito nga po si Donald Trump ay talagang napakawais po, no, na presidente ng Amerika dahil po yan ay businessman. Ngayon ito pong si Xi Jinping ay napakataas po ng ihi, hindi po talaga niya tinitingnan yung epekto sa kanyang mga mamamayan nitong trade war na to. We are not afraid. That is the message from Xi Jinping. And China is hitting back. It is expanding the battlefield. This is not just about tariffs anymore. This dispute is spilling into other areas like people-to-people ties. China has issued a travel warning for the US. It's on your screen now. Take a look. Beijing has advised for its citizens traveling to the US. It says, and I quote, fully assess the risk of traveling to the United States and to travel with caution. And that's Bago pa gawin yan, di ba? Bago pa gawin yan ni Xi Jinping, ay hinigpitan na sila ng immigration ng Amerika. Nauna na ang Amerika. Yung kahapon nga na-react natin, di ba? Sinabi nga nung isang Chinese na iba yung tingin sa kanila at hirap na hirap sila sa pagproseso ng kanilang mga pag-entry sa Amerika. At hindi lang po sa Amerika, maging sa Southeast Asia at sa buong mundo, no? Mainit na po ang mata sa mga Chinese kahit po sa atin. Nahihirapan na po silang pumasok dahil po sa ginagawa yan ng gobyerno nila. Isipin nyo, no? Nakikita natin dito kung sino ang nagsasaper. Yung mga ordinaryong mamamayan ng China. Hindi naman po si Xi Jinping eh. Kasi si Xi Jinping, pag mag-travel yan sa mga bansang gusto niyang puntahan, papayagan siya kasi leader siya ng isang bansa eh. Hindi siya ibaban kahit na magko-conflict sila ng bansang pupuntahan niya. Ganun po yun kasi presidente siya eh. O leader siya ng bansa eh. Samantala, mga ordinaryong mamamayan ng China ay nabubusalan sila lahat na eh. Yung media nila, hindi sila basta makapagsalita, hawak sila sa leeg. Ngayon, buong mundo, galit na sa kanila. Hindi naman nila kasalanan yun, kasalanan ng leader nila. Kaya itong si Xi Jinping dapat to talaga mabigyan na po ng leksyon. Hindi man po ang Pilipinas ang magbigay ng leksyon sa kanila, sana po yung ibang bansa, particularly yung Amerika. Ito na nga po, nakikita na natin, no, kinakarma na ang China, pinapatawan na sila ng matinding taripa. At babagsak na po lalo ang kanilang ekonomiya. Ramdam na po nila yan, kasi po yung kahapon, di ba, yung 34% pa lang, umiiyak at hirap na hirap ng kanilang mga mamamayan. Kumbaga, yung mga nadadamay po talaga dito, yung mga inosente. No? Sa kagagawan po yan ng buhayan nilang leader na si Xi Jinping. That's not all. They've also issued an advisory for students. Those who are enrolled in American universities, they have been told to assess, and I'm quoting again, assess security risks. Basically, China feels that American campuses are not safe anymore. That's what it's telling its citizens. Kasalanan yan ng leader nyo. Kaya ganun, kaya hindi safe, di ba? Kasalanan mo yan Xi Jinping. Kung hindi mo ginaganyan ng mga kaalyado o mga bansa na nakapalibot sa'yo, hindi lang sa Amerika, hindi magiging ganyan ang tingin sa mga Chinese. Isipin niyo, no? Kung siya ay friendly, tulad ng ating presidente, di ba? Tayo, binubuhusan tayo ng tulong na malalakas sa bansa dahil ganun po katindi ang ating presidente. May paninindigan at friendly. Samantalang ito si Xi Jinping, noon ko pa sinasabi, imbis na kaibiganin niya lahat ng bansang nakapalibot sa kanya o yung mga neighboring country, kahit na nga po yung Amerika, dapat gawin niyang kaibigan yan. Hindi po ganun ang ginagawa niya eh. Nambubuli siya. Ang taas-taas ng ihi niya, ang yabang-yabang. Kala niya kasi siya yung pinakamatindi sa lahat. Pero ngayon nakikita naman natin, no, hirap na hirap po ang mga mamamayan ng China sa kagagawa ng leader nila.
Like I said, this is not about tariffs. China is firing in all directions, like selling US bonds. They're also called US treasuries. A bond, as you would know, is US government debt. And China owns US bonds worth billions of dollars, about 760 billion at this point. Now, China could sell these bonds. Why does it matter? And how can China weaponize these US bonds? Let me explain. Think of the US government like a trillionaire businessman. Let's name him Uncle Sam. Every year, Uncle Sam needs money. He has to build new roads, new schools. Uncle Sam runs hospitals as well, and they too need funding. And of course, he has to pay salaries. Now, Uncle Sam does not always have enough cash to do all of this, so he borrows. He asks others to lend him some cash. And he promises that he will pay back the loan. The loan amount plus a little extra as interest. He will pay all of it back. Now, for this loan, Uncle Sam issues a special contract. A contract that spells out how and when the loan will be repaid and how much interest will be paid with it. This contract is called a bond. So Uncle Sam has his bonds ready, but who will give him the money? He reaches out to an investor called Dragon. For years, investor Dragon has been a good friend to Uncle Sam. He has loaned Uncle Sam large sums of money, and it has worked out well for both sides. Uncle Sam repays the money on time, no missed payments, no defaults. Di ba? Yun eh. Kahit anong gawin pa ng China panggigipit sa Amerika, yung bond, sabihin natin gawin na nila yan. Ang Amerika po ay nagbabayad. No? Kung sakaling meron man silang hiniram na pera sa China, nagbabayad sila on time. Actually, kung tutusin sa ginagawa na to ni Donald Trump, hindi nila kailangan ng China. Ipinamumukha ni Donald Trump sa China na hindi namin kayo kailangan. Di ba po? Kasi po, pagtaas ng taripa na yan, ibig sabihin lang po, hindi na makapagpapasok ng mga produkto ang China sa Amerika. Di ba? Kaya hindi nila kailangan ng China. Ang totoong may kailangan sa Amerika, kaya sila nagpapautang kung pinapautang man nila tong Amerika, ay ang China para mag-expand ang kanilang import. Di ba? Kanilang mga produkto. Dahil doon sila nakasalalay sa import po nila. Doon lang sila mabubuhay. Samantalang ang itong Amerika, self-reliance po sila. Di ba po? Yung mga produkto nila ay kanilang tinatangkilik. Tamo nga, tinatablan na nga rin ng Amerika yung European Union eh. Dahil sinasabi ni Donald Trump na hindi naman nakakapasok yung mga produkto namin sa inyo eh. Samantalang kayo, yung mga kotse nyo, yung mga Bentley, yung mga Mercedes-Benz nyo, ay milyon ang pumapasok sa aming bansa. Di ba po? Ibig sabihin lang nun, tinatablan na ni Donald Trump yung mga hindi sila makikinabang na bansa. At sila lang talaga yung naaabuso. Kumbaga, pinagkakakitaan yung American market. Nagigets nyo yung sinasabi ko? Ito po yung totoong nangyayari. Di ba po? Kaya kahit magbanta pa ng ganyan yung China, ito na lang sa tax, di ba? O dyan sa taripa na yan, alam natin na tinatanggal na nito ni Donald Trump ang Chinese product sa kanyang bansa dahil hindi nila yun kailangan. Kasi nga mas nakikinabang ang China sa Amerika kaysa mas nakikinabang ang Amerika sa China. He has been a safe investment for Investor Dragon. But now their deal is in trouble because Investor Dragon and Uncle Sam have had a fight. They no longer trust each other. So Investor Dragon has refused new loans. In fact, he's asking for his money back. So suddenly there's pressure on Uncle Sam because he has to repay the dragon. So he must get more money, more loans. And because he has upset so many other people too, he has to promise them more interest. In other words, the loans have become more expensive. The debt is piling up. Uncle Sam cannot keep up with his payments. His entire business starts feeling this burden of debt. He cannot pay salaries. He cannot bid for new contracts. His existing projects slow down. Ito po yung sa akin, no? Hindi po ako naniniwala na hindi kaya magbayad ng Amerika. Unang-una, hindi po gagawin ni Donald Trump yung pagtaas ng taripa na yan sa China kung hindi sila well-equipped sa lahat ng bagay. Hindi po totoo yan para sa akin. No, kasi unang-una po, mas marami pa pong investment na nakahanay sa Amerika na hindi lang po galing sa China. Kasi nga po, kanina pa po natin sinasabi, no, mas nakikinabang ang China globally, no, sa kanilang import. Hindi lang po sa Amerika, buong mundo, buong bansa sa buong mundo ang nakikinabang po ang China dahil sila po ang nagbabato ng kanilang mga produkto sa lahat po ng bansa sa buong mundo. Kapag po na-freeze po lahat yon, yung mga produkto nila ay hindi natatangkilikin ng buong mundo o kahit ng Amerika, napakalaki po ng Amerika.
talagang mapipilayan po ang ekonomiya ng China. 'Di ba? 34% pa lang po umiiyak na po yung mga mamay ng China. Paano pa kaya tong 145? Unang-una iisipin niyo po no, businessman ang presidente ng Amerika. Bago pa po mangyari yan, bago pa po mangyari ang trade war na yan, napag-aralan na po yan ni Donald Trump. Bilyonaryo po ang presidente ng Amerika. Hindi po magpapalin lang yan, napakautak po niyan. Kahit po siya hindi po maging presidente ng Amerika, napakayaman po yan, bilyonaryo yan si Donald Trump. Kaya alam po niya yung kanyang ginagawa, yung strategy na yan na ginagawa niya patungkol dito sa China. And his entire business comes to a grinding halt. Now, let's say Uncle Sam is the US economy and investor dragon, I'm sure you've guessed it, is China. What happens if China walks away? If it starts dumping US bonds or loans or treasuries, whatever you call it, it could crash the US economy. Nope. At the same time, it would hurt China too. Like we just explained, this is a double-edged sword, and China would wield it carefully. Xi Jinping's statement today shows that he is not in a hurry. He is willing to drag this out. Bandang huli po niyan ay itong China. Alam na alam po natin yan. Sila po yung magbababa ng kanilang pride. No, hindi po pwede na yung Amerika po ang talagang mag-ano ng ano nila ng kanilang pride. Dahil yung Amerika po ay talagang self-reliance po talaga sila, real talk. No? Kumbaga, lalo po dun sa mga bansang kaalyado ng Amerika na mabait sa kanila. Nakita niyo naman no, tayo pong Pilipino, tayo pong Pilipinas, binubuhusan po ng matinding suporta. Ano pong mapapala, actually ito na lang po no, ano pong mapapala ng Amerika sa Pilipinas kung tutuusin pagdating sa pera? Wala po eh. 'Di ba po? Pero napakatinding kaalyado ng Pilipinas ang Amerika mulat sa pool. Pero hindi tayo binibitawan, 'di ba po, ng Amerika. Bakit? 'Di ba? Nasa leader po 'yan. Ganun po 'yun, nasa leader po 'yan ng bansa. 'Di ba? Kahit po tayo po ay hindi po tayo mayamang bansa, yung pakikisama ng bansa natin nandoon. 'Di ba? Hindi po matutumbasan 'yon ng kahit anumang pera. Sabihin natin, oo, meron tayong malaking utang na loob sa Amerika, pero natutumbasan po 'yun ng Pilipinas sa pakikisama. 'Di ba? Sa pagiging yung bonding ng dalawang bansang 'yan. Ganun po katindi. Ito pong China po ay wala pong pupuntahang maganda. Dahil alam nyo naman po, matatalino po kayo, o kahit hindi na nga po usapang matalino to eh. Alam nyo at nakikita nyo na ang China ay kalaban ng buong mundo. Ilan po no ating nagawa ng reaction video ang video na to. Anong magiging komento mo sa napanood po natin? Sino po ang totoong maghihirap dito sa tariff war na to? Ang Amerika po ba? O ang China? Comment down below. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng reaction video. Like this video kung nagustuhan nating reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.